Hello guys, so October 16, palabas na raw yung ROG Ally X2 pero nauna na tayo dito na maka-experience ng Windows Full Experience kasi ganito rin yung ma-experience natin sa Xbox ROG Ally X. Yun nga lang, wala siyang sungay dito o wala siyang hawakan dito. So pakita ko sa inyo guys yung user interface niya. So para rin siyang Xbox app dyan sa gaming handheld mo pero tingnan nyo to Pag sinwipe natin, o diba, wala siyang start menu kasi ito guys yung tinatawag na Windows Full Experience. So guys, bago ka maging excited, no, so warning lang. So ginagawa lang to ng mayroon talagang alam sa Windows. Kung wala ka talagang alam sa Windows at sobrang beginner mo talaga sa Windows, mas maganda wag mo tong gawin. So try this at your own risk kasi ako guys, matagal na talaga ako sa Windows kaya kahit na masira yan o kung ano man mangyari dito, kaya ko siyang ibalik. Pero kung ikaw guys, kabado ka, may daga ka sa dibdib, wag na wag mo tong gagawin. So ang gagawin mo, click mo lang yung start, then type mo lang Windows Update. Tapos open mo lang guys yung Windows Update. Tapos click mo guys yung Windows Insider Program. So pag nandito ka na guys, click mo lang yung Get Started. Tapos ilagin mo lang yung account mo. Tapos press mo lang yung Continue. Tapos dito guys, press mo again yung Continue. So make sure lang guys na ang nakaselect dyan is yung Dev Channel. Tapos dito guys, press mo again yung Continue. Tapos after nun guys, i-restart mo lang yung handheld mo. So pag na-restart mo na siya, click mo ulit yung Start. Then i-type mo ulit guys is yung Windows Update Settings. Yan, so click mo ulit siya. So punta ka ulit ng Windows Update. Tapos may makikita ka dito guys, may dalawang bago na update dito. Itong cumulative update for Net Framework. And syempre yung cumulative update for Windows 11 version 24H2. Yan, so i-update mo lang siyang pareho. So medyo matagal guys yung update niyan. So pag nag 100% na yan guys, ang gawin mo, i-restart mo ulit yung gaming handheld mo. So pag na-restart siya guys, syempre click mo ulit yung start menu, then type mo guys settings. Yan, tapos punta ka guys sa gaming. Dapat may makikita ka dyan na Windows Full Experience. Ngayon, pag wala kang nakita dyan guys na Windows Full Experience, ganito yung susunod mo na gagawin na medyo komplikado to. Hello guys, meron nga pala akong collection ng 20,000 mahigit na retro games na pwede mo guys malaro sa mga unburned devices mo, Android, PC, laptop o PC gaming handheld mo basta alam mo lang tong gamitin. So pwede po to guys i-avail for only 199 pesos kung download lang, or pwede rin natin siya guys samahan ng 128 gig na memory card for only 999 pesos lang. So kung gusto mo to guys i-avail, so hanapin mo lang ako sa FB Gadget Syndrome. So lahat guys na mapagbebentahan yan ay mapupunta sa Gadget Syndrome Foundation para makabili tayo guys ng mga susunod na handheld na i-review natin. So balik na tayo sa pinapanood mo. So guys, pag di mo nakita yung option na gaming mode sa Xbox, so punta ka lang dito sa website na to. Ilalagay ko lang sa description section ng video na to. Then i-click mo lang to. Ito da-download natin to. So pag na-download mo na siya guys, so extract mo lang siya dito. Itong link na to guys, ito nasa taas na to. So right click mo lang dito, copy address as text. So type mo lang guys sa start menu mo CMD, tapos lalabas to command prompt, right click mo lang siya, run as administrator mo. Tapos type mo dito guys CD space, control V mo yung kaninang kinapi natin na address. Yan, tapos enter mo lang siya. Tapos pag nandito ka na, so i-paste mo lang to. So ilalagay ko yan dyan sa description section video kung ano yung i-paste mo. So i-enter mo lang siya. Then ito ring isang to guys, i-paste mo rin to dito. Center mo rin siya. So i-click mo ulit yung start menu mo, type mo lang regedit. Yan, tapos itong registry editor, right click mo siya, then run as administrator. Tapos yes mo lang siya. So i-click mo lang to, itong HK local machine. Tapos software, tapos baba ka guys, dun tayo sa Windows. Ito Windows NT, tapos current version. Tapos hanapin mo guys yung OEM. Tapos double click mo to guys itong device form. Tapos ito guys, gawin mo lang siyang 2E. Tapos yung decimal naman is 46. Yan, tapos okay mo lang siya. Tapos pwede na natin guys i-restart yung ating Windows. So click mo ulit yung start, then type mo lang settings. Tapos balik tayo guys sa kanina, i-check natin dito sa gaming. So may makikita na tayo dito guys na full screen experience. Tapos dito sa choose app, so i-choose mo lang guys Xbox. Tapos enter full screen on startup. Yan, so on natin siya. Tapos i-restart ulit natin itong Windows natin. So punta ka lang guys ng settings. Tapos select mo lang to guys itong configure. Tapos gamepad mode tayo guys. Tapos ang gawin natin guys itong M2. So alisin mo lang to guys itong set as secondary function. Click mo lang tong edit. Tapos select mo lang to guys itong Xbox button. So para pag tinap natin to guys itong M2, yan, so lalabas na yung Xbox button o yung parang start menu natin. Yan, so ito na guys yung Xbox Full Experience. So siguro ganito rin yung makikita natin dun sa Xbox ROG Ally X. So para rin siya guys yung Xbox app, pero pag sinwipe mo siya, yan o, makikita nyo, wala siyang start menu. At wala siyang masyadong nagra-run sa background, kaya guys, mas maganda yung magiging gaming experience nyo dito. Yan o, makikita nyo, 6 lang yung friends ko. Grabe, add nyo naman ako.
Sa home, syempre ito yung home yan. Then Game Pass. So kapag nag-subscribe ka sa Game Pass for only 59 pesos for the first 2 weeks, makaka-download ka na guys ng sobrang daming games. 400 plus na games yan guys, mada-download mo for free ng legit. Expedition 33, mada-download mo lang yan for free dito. Tapos after 2 weeks, every month guys, magbabayad ka lang ng 185 pesos. No? So para siyang Netflix. Pero, imbis na movie yung nirerentahan mo, ang nirerentahan mo dito is games. Tapos dito naman yung game library ko. Yan, so ito yung mga games ko. Tapos yung mga Play Anywhere mo na nabili, mada-download mo rin dito. Yan, dami kong games. Ganda nito So kung may kailangan kang bilhin guys na games, syempre meron ditong Microsoft Store. So ang experience dito guys ay para ka nang naka-Nintendo Switch o para ka na naka-Steam Deck. No? Hindi ka na mag-swipe site ng ganyan. Kasi nga wala na, wala na yung start menu. So ang next na gagawin natin dito ay punta muna tayo ng Armory Crate. No? Kasi di-disable natin to sa startup. So punta ka lang ng settings, tapos punta ka ng general, tapos about, tapos itong Armory Crate SE launch automatically. No? So i-off mo lang siya. So, i-close na natin siya. Tapos, i-restart na natin tong Windows natin. Yan, then power, then restart natin siya. So, tingnan natin guys kung direkta na siyang magbo-boot doon sa Windows Full Experience. Yan, so nakita nyo guys, launching Xbox. Yan, so dumiretso na tayo guys doon sa Xbox. So makikita nyo dito na wala na siyang start menu. So subukan nga natin maglaro ng isang game. Halimbawa ay itong Cuphead. Yan, so play lang natin. Itong Cuphead na to, akalain mo na pambata eh. Pero lakas maka-stress nito. Subukan yung laruin. Oh man, dalawa na. Okay, last one. Died. So, paano mo guys siya i-close? Siyempre, press mo lang yung back paddle sa likod, tapos Cuphead, tapos press mo lang tong X. Diba? Hindi ko na siya tinatouch, ginagamitan ko na lang talaga siya ng controller. So, medyo rush tong video na to kasi may gagawin pa ako. So, gusto ko sanang mapalitan to, itong Armory Crate button na papalitan ko siya na yung nilagay ko dito guys sa M2 para mas madali siyang pindutin. Yan, so kakalikutin ko pa to guys, tapos i-update ko kayo guys kung may mga bago pa akong nakita dito. So guys, pwede mo tong gawin sa any Windows gaming handheld mo. Kahit sa laptop guys, pwede mo tong gawin basta Windows yan. So kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, like mo na rin itong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lang updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat din sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!